Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, aligad, pag-usapan natin naman itong hindi tatakbo pero ngayon nasa senatorial slate ng administrasyon or under ni Bibi. Guys, naalala nyo ba? Few months ago lang, nagkaroon po ng interview itong si Erwin Tulfo. Okay? Panoorin natin guys kung ano ang sinabi dito ni Erwin Tulfo. Sa trabaho nakatutok si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at hindi sa pagtakbo nito sa pagkasenador kahit siya ang nangunguna sa latest senatorial survey ng Pulse Asia. Nagpapasalamat si Tulfo sa... Imagine niyo guys, no, malinaw pa sa sikat ng araw yung sinabi dito sa caption. Erwin Tulfo hindi tatakbo sa senatorial race ayon sa politiko. Hindi nila ito sinabi. Ito yung sinabi ni Erwin Tulfo during that interview. Lahat ng dinaanan ng naturang survey pero kanyang nilinaw na masaya siya ngayon sa House of Representatives. Ayon sa kongresista, kung titignan ay pareho lang naman ang trabaho ng Senate and Congress dahil ang ipinapasa nilang panukalang batas ay idadaan din naman sa mataas na kapulungan. Pero diin ang mambabatas na mahalaga na manatiling nakatuon ang kanyang atensyon sa trabaho at hindi sa politika. Nanguna si Tulfo sa senatorial survey ng Pulse Asia noong Marso na nakakuha na 57.1%. Kasunod ni dating Senate President Tito Soto na nakakuha ng 51.8% at dating Pangulo Rodrigo Duterte na nakakuha naman ng 47.7%. I-review natin guys, no. Bakit nga ba itong si Erwin Tulfo, no? Hindi. Okay? Bakit nga ba hindi siya na-confirm ng CA, no? Ano ba yung CA? Commission of Appointment. Una, dahil naging questionable ang kanyang tawag dito, ang kanyang citizenship, no? Itong si Erwin Tulfo, di umano, ay US citizen din. Pangalawa, meron po siyang 2 conviction ng libel. Okay? Which nagko-constitute ng moral turpitude. Okay? However, meron po kasi tayo sa batas na once na na-serve mo na yung sentence mo, okay, after 5 years, in the case of libel, pwede ka nang tumakbo. Nung umupo siya dyan as a nominee sa party list nila ng ACT-CIS, ayon, no, sa mga balita, para siyang tumatay yung probation dyan. Ang tanong, ano na yung nangyari doon? Diba? I have nothing against this guy. Gaya nga ni sinabi ko, he's one of my favorite when it comes to the cabinet secretary of BBM. Kasi kung sa action man, ito talaga action man to. Kumpara kay Raffy Tulfo. Kung sa may utak, mas may utak talaga to. Di hamak naman. No? Kay Raffy Tulfo. If I'm going to compare it. At ito si Erwin Tulfo, no, naging anchor talaga siya ng mga mabibigating network, gaya ng ABS-CBN. So even before siya napasok sa politics, I've been following this guy. I like the guy. But the problem lang, no? As ikaw ang pinaka nakakaangat, no, pagdating sa may utak, next to Lolo Ben. I was expecting Erwin Tulfo na panindigan niya yung sinasabi niya. Maraming news outlet ang nagsabi, ang naglabas ng kanyang statement na hindi daw siya tatakbo
for senatorial race. Oh, even dito sa balita, ayon sa balita, July 18, 2024, Representative Erwin Tulfo walang balak tumakbo bilang senador. Ilan months pa lang itong nakakalipas. Oh, isang buwan. Bagamat isa sa ACT-CIS Party List Erwin Tulfo nangunguna sa 2025 senatorial survey, wala raw siyang balak tumakbo sa pagkasenador 2025. Sa isang panayam ng mga mamahayag nitong Huwebes, nagpasalamat si Tulfo sa mga suportang natatanggap niya na mapabilang sa mga 2025 senatorial survey. Of course, salamat for the trust and confidence. Maraming salamat po sa tiwala, ana ng kongresista. Dagdag niya, gusto rin niya ng re-electionist kahit wala pa raw siyang balak tumakbo pagka-senador. Matatandang nangunguna si Dr. Willie Ong, ACT-CIS Party List at dating Pangulong Rodrigo Asia na inilabas noong Biyernes, Hulyo 12. Sa 2024 second quarter pahayag, lumabas na nakakuha ng 39% vote preference si Ong, sinundan siya ni Tulfo at 33 at 32 naman si Duterte. Actually, if totoo na tatakbo si Dr. Willie Ong, I'm going to vote for this guy. Okay? Pero ngayon, a month after, sabi rito, who are the potential Senate bets under the Marcos Admin 2025 slate? And UP President Camsur District, Luis and Villanueva among these be considered to be part of the administrative slate for 2025. Camille Villar, Tito Soto, Pia Cayetano, ito pa, boboto ko talaga to. Amy, ito, no. Alam mo, it breaks my heart, Gustong-gusto ko si Senator Amy Marcos. Gustong-gusto ko siya. Paano siya sa Senado, paano yung pagkakandak niya ng mga Senate inquiry niya, Senate hearing, gustong-gusto ko siya. But because she's a Marcos at sa ginagawa ni BBM ngayon, it's a big no for me. But I'm not going to ask people not to vote for him, Correction lang yan. I'm not going to ask people not to vote for him. That's your discretion. Ang akin, it's very unfortunate na siya isang Marcos. Pero kung ikaw talaga yung Marcos na isa, siguro I would say na isa sa pinakamagaling na Marcos dahil ang susunod na magaling, ang nangungudang magaling sa'yo, di umano ay yung ama. Diba? Aside from them, Senator Amy Marcos also said Manny Pacquiao, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Abi Binay, and Lito Lapid will join the administration senatorial slate. So lahat yan, tapon sa basura yan. Okay? No official lineup yet. The Partido Federal ng Pilipinas, however, clarified the administration has no senatorial lineup yet. Meron mga reports lumalabas patungkol sa senatorial lineup, alyansa, para sa bagong Pilipinas. Nais kong linawin sa taong bayan na wala pong lineup ang administration para sa mga kandidatong senador. PFP National President, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Tamayo also said Marcos merely asked the different political parties supportive of the administration to come up with their candidate until September 15. Diba? Ito pa. Senatorial slate ng Marcos Admin para sa election 2025. Kasado na, ayon kay Senator Amy Marcos. Sino to? Ito yung paulit-ulit na nagsasabi na hindi raw siya tatakbo. Diba? Gaya na rin na sinabi ko, tungkol sa mga Duterte. Ayon niya kay VP Sara, tatakbo daw di umano ang kanyang ama, yung dalawa niyang kapatid, by 2025 for the Senate slate. Ngayon, hanggat hindi sila nakakapag-file, hindi ko yan paniniwalaan pa. Pero pag nakapag-file na sila, the same logic applies to Erwin Tulfo. Okay, panindigan mo, Congressman Tulfo, na angat ka sa lahat ng Tulfo. Dahil papanindigan mo yung sinabi mong hindi ka tatakbo for a Senate seat. 'Di ba? Definitely hindi na to. Tama ka na.
Pinag-iisipan ko si Villar. Binay, pinag-iisipan ko, eto, tama ka na, tama ka na, tama ka na. Lalo na to. Itong taong to, grabe. Eto, isa pa to. Eto, ewan ko, eto. Enough na, Tito Sen. Pero ito yung wag nating sayangin, guys. Wag natin sayangin. Si Senator Pia Cayetano. Diba? Kung walang Senator Pia Cayetano, kailangan natin i-keep yung mga magagaling na senador na merong law background at talagang nagtatrabaho as senator. Hindi gaya nito ni Tolentino. Kung sino yung malaki, kung sino yung malakas, dun siya. You cannot keep this kind of person. Hindi niya alam yung word na loyalty. Yung interest niya will end pagtapos na yung benefit niya. Diba? Tama rin naman yung sinabi niya PRRD Bakit niya i-endorso yung si Tolentino umalis nga sa kanya? Diba katangahan yun? Anyway, nakakatawa lang. Dahil puro ka salita na hindi ka tatakbo and yet nakikita namin yung pagmumukha mo sa administration, sa senatorial slate ng administrasyon. Sana, ito lang yung akin kay Erwin Tulfo. I-maintain mo yung pagiging Erwin Tulfo mo, hindi yung pagiging Tulfo mo. Kasi doon ka nga umaangat kumpara sa mga kapatid mo. Kung talagang meron kang plano or ambisyon na maging senador in the future, panindigan mo muna yung pagsasabi mo na magre-re-electionista ka. At gusto rin namin questionin ang COMELEC kung paano kanila napaupo. Kasi wala pa akong mahanap na anything so far, no? Kung kailan binaba yung ang tawag doon? Kung kailan binaba yung kanyang desisyon dyan sa libel. Baka nga naman iba ang turing ng COMELEC sa turing ng CA. 'Di ba? Kasi kung matagal naman na naibaba yung desisyon tungkol dyan sa ni Erwin Tulfo at pwede naman na siyang tumakbo, then wala tayong problema dyan. Hindi natin yan ko-questionin pa. Pero, kung within 5 years ka pa, kung within 5 years yung naging conviction mo or yung desisyon ng korte tungkol dyan sa conviction mo sa libel case, then, that becomes a different story. Not unless naka-appeal din yung naging desisyon ng lower courts dyan sa libel case mo. Diba? So, we're trying to do further research about that. At sana nga, COMELEC, mabago na rin maiba nyo na rin yung Omnibus Election Code. Idagdag nyo na rin na isa sa requirements na kailangan nyo is birth certificate. Diba? Kasi hanggang ngayon, questionable yung citizenship ni Raffy Tulfo. At isa na nga rin sa naungkat na citizenship yung citizenship nito ni Erwin Tulfo. Mga American citizens tong mga to. Pero ayon nga kay Erwin Tulfo, during the CA inquiry, sabi niya, nilet go niya na yung US citizenship niya. Sabi niya. May napakita ba siyang ebidensya? Diba? Na ni-renounce niya yung kanyang citizenship. I don't know. Maybe. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. Kung ikakatuwa nyo ba na mayroon 2 Tulfo sa loob ng Senado. Diba?
Tapos nagpaplano pa yata yung anak ni Raffy Tulfo na maging parte ng ACT-CIS or tumakbo as, I don't know, congresswoman. So parang ang lalabas tuloy ngayon, guys, ito siguro yung plano nila. Papatakboy nila si Erwin Tulfo sa Senate, then magkakaroon ng isa pang seat sa party list nila. So ipapasok ngayon nila itong anak ni Raffy Tulfo. Siguro ganun yung gagawin nila, no? So imaginein mo, yung mga tao na galit sa political dynasty noon, siya na ngayon ang nangunguna sa political dynasty. Kapareho ng mga rebelya. Diba? Yung mga Batikan, no? Take note, yung mga Batikan talaga na nasa politics na pamilya, gaya nito ni Binay, ni Cayetano, sino pa? Ng mga, sila Villar. Hindi naman sila ganun kagarapal, gaya ng ginagawa nitong mga rebelya at ngayon, sinusundan na ang yapak nila ng mga Tulfo. Diba? Sabagay, at the end of the day, mga botanteng tanga-tanga rin naman ang boboto rito sa mga to.